Mga kaibigan, itong ating pag-uusapan ngayon ay seryoso dahil kasi parang nagbabanggaan na ngayon si Senador Amy Marcos at saka po si Chis Escudero tungkol nga po dun sa contempt dun po sa ambassador na tila hindi naman kontento ang Senate President dahil dapat daw po meron due process, di ba? Parang ganon. Okay, sandali paririnig ko sa inyo itong report tungkol dito at mapapansin ninyo yung hindi pagkakaunawaan at saka ho yung para bang may pahiwatig pang ay huwag naman yung gamitin yung Senado sa inyong mga political interest lamang. Kanilaw na inaprubahan naman ni Senador Marcos. Umapila pa si Justice Secretary Crispin Rebulla sa contempt order, ngunit idinitine pa rin ang ambassador sa Senate pagkatapos ng pagdinig ng Senado bandang alas 7 kagabi. Makalipas ang nasa 2 oras, naglabas ng pahayag si Senador Marcos na pinalaya na sila kaninaw dahil anya tumangging pirmahan si Senate President Francis Chis Escudero sa contempt order. Gaya anya ng ginawa nito sa sabina laban sa mga administration officials. Nagpahayag pa ang presidential sister ng pagkadismaya at tinawag na dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Paliwanag naman ni Senador Escudero ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya na ibigay kay Lacanilaw bago ito iditine. Hindi rin anya papayagan ng Senado o ang opisina ng Senate President na magamit para sa partisan interests, lalo pa ang mga re-electionista sa darating na halalan. Ayan kita nyo yung report na yan, na magkaiba. Talagang ang dating kasi ni Senador Amy Marcos papanagutin ang mga taong maaari daw nagpabaya o ng abuso tungkol po dun sa, alam mo na, pagkaka-aresto kay Duterte. At alam mo naman si Amy, kahit anong mangyari, ay talagang Duterte. Ayan, okay? Kaya hindi rin talaga natin maintindihan kung saan naaabot ito. Mukhang pati si Senate President ay mapapasubo rito sa sabihin nating interest ni Senator Bato, ni Cayetano, at ng iba pa, at siyempre yung chairman ng komite. Para nga po papanagutin ang ating pamahalaan sa kabila ng lahat na si Duterte ay nasa ICC na at tinanggap na yung kanyang kalagayan na siya isa sa ilalim sa trial. Pero until now, ang mga kalyado sa Senado at sa labas ng Senado hindi makamove on. Hindi nila matanggap kung ano talaga nangyayari. Talaga naman, Ayan, okay? So, talaga pong kakaiba. Kaabang-abang din. Okay? Pero hindi ba nyo napansin? Dalawa kami ngayon. Ayan, may kasama ako. May extra ko rito kasama. Hindi ito extra. Importante sa akin ito. Ito po yung nag-iisa kong apo na babae. Ayan, Ayan, nakapating sa akin. Bakit ko daw pinakilala? Kaway ka muna. Sabi, hi. Good evening, good morning, good afternoon. Angat ka parang nakita niya. Para baka akala nila hindi ka totoo kasi nakita sa iyo hanggang ano lang, hanggang ipin lang. Ayan, 7 years old. Ayun, tumayo pa. Ang ganda ng dress. Ayun nga. Ang ganda pala ng dress ng baby. Ayan, pan-summer. Ayan, okay? Ayan, ito yung pinagkakaabalahan ko madalas. Dalawa na po itong apo eh. Yung isa ano lang, 8 months pa lang. Lalaki. Ito naman, siyempre, babae. Ayan. Wala akong anak na babae. Tapos nagkaapo ng babae. Ay, talagang panalo. Ayan, nakita nyo? O hindi ako nangiinggit, Baka sabihin, alam mo naman, yung mga nanonood dito, hindi lahat ng oras ay naniniwala at sumasang-ayon sa atin. Baka pati itong pagharap ko sa inyo, kung ano pa inyo sasabihin dito. Ay, huwag na kayo maiinggit. Makakaapo din kayo. At masarap ang may apo. Nako, maniwala kayo sa akin. Sabi, akala ko nung araw, sabi nila, pagka daw may apo, mas mahal mo, mas hinahanap mo yung apo kayo doon sa anak mo. Abay, parang ganun nga. Tanong nyo sa mga lolo, tanong nyo sa mga lola. Pag apo, ibang usapan, iba ang dating, iba ang galaw. Parang mas maingat ka pa. Mas doble pa yung pag-iingat mo pag apo mo. Di ba? Di ba, baby? Ito po, nagganda ng pangalan nito.
kapangalan ng taga Malacanang. Si Claire. Hi, Claire. Hello. Ang ganda ng ngiti, di ba? Okay, kita mo naman eh. Sige, hi ka muna sa mami at daddy mo. At Hello, Mami at Daddy. Tsaka kay grandma. Yan. Hello. Ay, Ninong. Hello, Nino. Ayan. Okay. Ayan, laki pong Singapore ito eh. Kaya medyo mahihain pa. Pero 7 years old na. Okay, babay ka na muna. O mamaya na. Diyan ka lang? Okay lang? Pero mas maganda ito kaysa kay Amy Marcos. Tingnan. Di ba? Di ba? Mas maganda ka kaysa kay Amy. Di ba? Panalo. Anyway, kaya ako nang babanggit. Kasi si Amy Marcos at saka si Escudero yung ating topic. Hindi sila parang nakakasundo eh. Naku, alam nyo itong nangyayari sa Senado. Balikan natin yung seryosong usapan. Yung nangyayari sa Senado, hindi na maganda ito. Parang nakakapersonalan, sobrang politika na. Kasi kahit anong paliwanag ng Executive Department na under executive privilege ang issue na dapat hindi tinatalakay, pinipilit pa nila. At pag hindi sumagot, isipin mo, ambassador, kinontempt nila, pinakulong. Mabuti lang after ilang oras, nakalaya na kasi hindi pinirmahan, hindi inaproba ng Senate President. Kasi hindi po maganda yung mga matataas na opisalis ng ating pamahalaan na nakikipag-coordinate naman, bakit nila ipakukulong kaagad ng ganun? Hindi naman katulad ng hearing sa Kongreso. Yung mga nakukulong doon, pinakukulong doon, yung mga fake news o yung talaga hong pasaway. Ito naman hong Executive Department pumayag na nga sila Sumagot na nga sila. Kahit na under executive privilege, dapat hindi na ho tinatakel o pinag-uusapan ang may kaugnayan sa national security o yung mga sensitibong pinag-uusapan sa palasyo. Pero pinipilit pa rin. Kaya kayo, tanong ko nga kayo, sang-ayon ba kayo dito sa ginagawa ni Bato de la Rosa, Cayetano at Amy Marcos na parang ayaw tumigil? Pero hindi naman natin masasabi at hindi naman natin alam. Ito bang kailang ginagawang investigasyon? Kaya ba nilang pauwiin si Duterte mula sa The Hague sa Netherlands, sa ICC? Papakinggan ba sila ng ICC? Ang sagot, napakabilis. Hindi sila papakinggan ng ICC. Wala nang magagawa ang Philippine government, ang Philippine Senate, mga senador para mapauwi si Duterte. Kasi nasa ilalim na po ng control ng ICC ang dating Pangulo. Yun lang yun Okay? So please, subscribe and follow. Pakishare po ninyo itong video ito. So, wala na tayong oras. Baby, paalam ka muna. Bye-bye. Bye-bye. See you po. Salamat. Bye-bye. Thank you. Okay. Ayan na. Bye. Bye.